Ngayong 2025 sa Season 2 na aksyon laban sa kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makasama natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga interbensyon ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating bagong season, tututukan natin ang convergence o ang pagsama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy ng pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Maria Victoria Diaz, ang Officer in Charge and Child Rights Center mula sa Commission on Human Rights upang talakayin kung paano itinataguyod ng CHR ang karapatan ng kabataan at ano ang kanilang mga inisyatiba sa National Children's Month. Good morning po, ma'am. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Okay, isa sa mga pinaka-vulnerable or vulnerable sectors ang kabataan. Sa pagtatasan ng Commission on Human Rights, we want to know ano-ano ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng kanilang sektor at ano-ano ang mga interbensyong inihain ninyo upang maibsan ang mga epekto nito. Una, magandang umaga, Prof, no? At magandang umaga sa lahat. No? Yung Komisyon sa mga Karapatang Pantao or CHR ay katuwang or kasama ng mga ibang ahensya ng gobyerno ay kumikilos nga para maproteksyonan ang mga karapatan ng mga bata. Okay. Lalo na ngayon, Children's Month. No? So isa sa mga pinaka-problema talaga ngayon ng mga batang Pinoy ay yung mga karahasan na nangyayari sa laban sa kanila. Okay. So ngayon, yun isang pinakamaigting na suliranin ay yung karahasan or exploitation sa digital world or sa online. So yung tinatawag natin na OSAEC, at SESAEM yun. OSAEC, ito ay online, sexual, abuse, and exploitation of children. So nangyayari nga to online. Pangalawa ay marami pa rin nangyayaring karahasan sa loob ng kanilang bahay, sa komunidad. At syempre yung access to education, meron rin tayong problema dyan. No? Tapos yung mga iba, ay kagaya ng mga ibang problema ng sambayan ng Pilipino, baka iba pang mga karahasan nga na nangyayari, lalo na ngayon sa digital world or sa cyberspace. Okay. Of course, you've collected many scenarios about doon sa iba't ibang klase ng exploitation, abuse, violence, lalo sa mga bata. Yung interventions po dito, kamusta po yung naging reception afterwards nung inyo pong natulungan or after po nun ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng batang yun? Yun siguro isang pagbabago ngayon, parang mas madali na magsumbong yung mga bata. Kasi yun una, may awareness raising campaign on the impact ng OSAEC. So, tapos meron rin yun sa mga barangay. Barangay, sa mga iba't ibang pamayanan, at sa social media mismo, ginagamit ito or sa media. Kaya lang kulang pa. Kaya yung panawagan ng CHR nga, mas ang tawag natin, sustain. Sana tuloy-tuloy. Hindi lang ngayon Children's Month, yung ating pagtugon sa mga karahasan na natatabasa. Araw-araw may karahasan. Minuminuto. Kaya yung ating yung nakakatuwa kasi yung mga local enforcement law enforcement agencies ay nagsusubok rin talaga na parang on-call lagi, At yun ang tinatawag natin, we're capacitating them. Talaga na angkop yung kanilang kung meron mang apprehension, kung mayroon mang rescue, dapat child sensitive, age appropriate, gender sensitive, yung kanilang mga gagawin. Ayun. Kasi kailangan syempre lahat ay matouch natin in such a way that these stakeholders they feel like they're safe, napaprotektahan. Ma'am, ngayon National Children's Month, may tema po tayong OSAEC, SESAEM, Wakasan, Kaligtasan, Karapatan ng Bata, Ipaglaban. Naglabas po tayo ng panawagan upang paigtingin yung kampanya po laban sa online sexual abuse and exploitation of children, just like what you've mentioned kanina, and yung SESAEM or yung Child Sexual Abuse and Exploitation Materials. What are the programs na inyong inihain po ukol dito at ano ang mga maaring gawin po ng inyong ahensya sa mga biktima upang maging beneficiary po nito?
Meron po kaming kalalabas na ang tawag namin human rights situationer on this Okay. particular Ang ganda. subject. Oo. Nakalagay doon yung aming mga key findings at ang Okay. aming mga rekomendasyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Okay. So parang sinasabi nga na nakakalimutan ng iba kasi alam mo Prof, yung perpetrator sa usaping ito most of the time parents and relatives, no. Nako. So ang hirap pag ganyan kasi Sa yung loob ng bahay. yung loyalty ng bata, yung trauma, at minsan din nila alam na labag na pala sa batas yun at yung long-term effect ng OSAE. Oo. Kaya ang sinasabi natin ngayon na sana may mga interventions, no. Okay. Halimbawa, yung mga nare-rescue, mga biktima ng mga OSAE, merong comprehensive program, Okay. no, sa barangay pa lang, no. Tapos yung mga stopgap measure. Pero yung panawagan natin nga na dapat long term. So ang ugat ng OSAEC ay kahirapan. So Okay. ang kailangan tugunan ay yung ugat ng problema, 'di ba? So sana may mga programa, livelihood projects para dito sa mga batang apektado. Pangalawa, meron kami nung tinatawag sa CHR na ginagawa namin. In fact, kagagaling lang namin sa Pasig kahapon, no. Yung tinatawag namin Kabataan Karapatan Caravan. Ay, ang ganda. So, KKC. yeah, Oh. ini-empower natin yung mga bata, no, na para alam nila yung karapatan nila, paano sila magsusumbong, saan sila magsusumbong. So yun isa. Tapos Ilang schools na po yun? Naabot po ninyo oo, doon? ginagawa siya ng mga regional offices Okay. namin. Hindi lang tuwing Children's Month. I understand it started in 2018. Oo, Okay. oo. So, itong tawag namin Kabataan Karapatan Caravan. Kasi at the end of the day, kailangan i-empower yung mga bata to say no Okay. kahit sa kanilang mga magulang. At kahit na hindi, kasi minsan may kultura, Prof, na sinasabi na okay lang ang USAEC dahil hindi naman nahahawakan yung bata. Hindi naman siya nare-rape. No? Pero nakakalimutan yung long-term effect. At once Oo. na nalagay na yan, di ba, sa digital world or sa cyberspace, forever na nandyan na yan. Saka yung batay sa aming pag-aaral, sa nabanggit ko kanina, ang haba nung yung trauma talaga na Okay. dinadaanan. Oo naman. At kailangan talaga ng psychological intervention dyan. yes. Oo. Mahirap yun eh. I mean, I'm a professor and I've seen students who sometimes can open up and sometimes kahit sabi masaya sila, sa bawat likod ng kanilang mga mata yung danas. No? And good thing that we have this na sana patuloy na ma-address para sa maraming mga stakeholders natin. Also, naghain din kayo ng suporta para sa mga kabataan na internally displaced. Yeah, And oo. also yung naninirahan sa conflict areas. So, we want to know the programs here. Yeah. Yung meron kasing dalawang possible source sources ang internally displacement. Okay. Una yung natural hazards, no. Tapos yung pangalawa, internal conflict dahil sa mga internal conflicts, mga rido, ganyan. So yung rin dito kagaya ng USAEC, grabe rin yun yung epekto Prof sa mga bata, no. Long term rin, yung parang natitigil yung kanilang pag-aaral. No, almost every year nagpupunta kami sa Marawi and unfortunately hanggang ngayon hindi pa talaga totally yung mga karamihan ng mga displaced, kahit na hindi children, yung buong pamilya, nasa temporary shelter pa rin. So, Okay. parang pag alam mo naman, Prof, temporary shelter yan. So, yung mga karahasan rin, Yes. walang tubig, walang ilaw, tapos yung mga bahay, walang privacy. Yung iba pa nga, Prof, ang kinocomplain ng mga bata, sadlak sa social snake bites, services, yung wala. mga ahas. May mga ahas Okay. kasi hindi naman talaga sila malayo. Hindi conducive para tirahan. Hindi conducive para sa isang bata Pamilya. or Oo. isang tao na nandun sa kanyang development stage, no. So, ano namang ginagawa ng CHR? So, sinasabi namin kailangan yung compensation ng mga displaced children or ng family ay may bigay, pasimplihin yung Masustain proseso. din, oo. Kasi mahirap po yung proseso, hanapan kang birth certificate. Natangay nga yung birth certificate nung natural hazards Oo. man yan or yung encuentro. Kailangan mabigyan ng serbisyo So, yun. tapos yun, we're calling for implementation of a more comprehensive, again, intervention, no? Yung holistic intervention. Hindi lang yung compensation monetary, pero talaga rin yung livelihood, training, ganyan. At syempre yung mga bata, para ma-handle nila yung nadaanan nila na trauma dahil
dahil sa mga internal displacement. So parang ngayon inisip namin, we have to go back to Socorro kasi si Commissioner Beda Epres, we went there 2 years ago. So ano nangyari ngayon sa rehabilitation program na na-present sa amin during our visit? So kailangan ng constant monitoring pa rin, parang ensuring that the government is doing its commitment to rehabilitate these places. Napakaganda ng sustainability, ma'am, na hindi po nabanggit kanina. And the convergence, of course. Malugod kami nagpapasalamat po sa inyong suporta. Hindi kahit namin kayo muling tumutok sa ating programa sa Direct ng Webes at samahan nyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.